Sindaw! 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 Bangsamoro! Isang programa ng Ministry of the Interior and Local Government na nagbibigay liwanag sa mga usaping pinakamahalaga sa Bangsamoro. Tuklasin ang mga kwento ng governance, local government initiatives at community programs na tunay na nagpapaunlad sa Bangsamoro. Makinig sa makabuluhang talakayan kasama ang ating mga lider, eksperto at mga tagapagpatupad ng serbisyo publiko sa Bangsamoro Government. Tatalakayin ang mahahalagang batas, pulisiya at ihahatid ang pinakabagong balita tungo sa mas matatag, mas transparent at mas inklusibong rehiyon. Sindaw! Bangsamoro! Tinig! Talino at tuwid na serbisyo para sa Bangsamoro. Mapapakinggan sa DXMS AM, DXOL FM, Radyo Suara Tawi-Tawi, 99.1 Sunlight FM, NDBC Hulo, NDBC Libak at NDBC UP Maguindanao del Norte. Tuwing Huwebes at Biyernes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sindaw! Sindaw! Bangsamoro! Sindaw! Bangsamoro! Isang magandang gabi, Bangsamoro. Araw ho tayo ngayon ng Huwebes, March 26, 2026. Ako si Irene Fernandez Gonzalez at ito ang Sindaw Bangsamoro. Alamin ang mga balita, alamin ang mga programang ipinapatupad, bawat kaganapan. Dapat may alam ka, Bangsamoro. Ito ang Balitang Sindaw! BARM, pinaghahandaan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis. Pinalalakas ng pamahalaang Bangsamoro ang paghahanda nito upang tugunan ang posibleng epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis matapos magtipon ang mga pangunahing ministeryo at ahensya noong March 24, 2026. Ito'y upang bumuo ng isang contingency plan para sa rehiyon. Isinagawa ang pagpupulong sa Bangsamoro Ready Office sa Bangsamoro Government Center kung saan nagsama-sama ang mga kasapi ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council upang suriin ang mga posibleng panganib na dulot ng umiiral na tensyon sa Middle East na maaring makakaapekto sa supply at presyo ng langis sa Bangsamoro region. Kabilang sa mga lumahok ang Ministry of the Interior and Local Government na muling nagbigay diin sa kahalagahan ng matibay na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at kahandaan sa antas ng komunidad. Binigyang diin ng tanggapan ang pangangailangan ng malinaw na sistema, maayos na ugnayan at agarang pagtugon lalo na't ang pagtaas ng presyo ng langis ay maaring makaapekto sa transportasyon, supply ng pagkain at iba pang pangunahing serbisyo. Ang hakbang na ito ay nakaayon sa hashtag Samigambarm Approaches sa ilalim ng Enhanced 12-Point Priority Agenda ni Chief Minister at concurrent MILG Minister Abdul Rauf Makakua na nakatuon sa responsive governance, kahandaan sa krisis at proteksyon sa mamamayan laban sa epekto ng mga hamong pang-ekonomiya. Sa pagpupulong, naglahad ang mga kalahok na ahensya ng mahalagang datos, tinukoy ang mga kakulangan at itinakda ang mga prioridad na hakbang. Kabilang dito ang pagsusumite ng kani-kanilang aksyon batay sa kanilang mandato at magagamit na pondo upang makabuo ng isang komprehensibong plano para sa rehiyon. Binigyang diin na ang kahandaan sa antas ng rehiyon ay dapat maramdaman hanggang sa antas ng lokal na pamahalaan, kung saan direktang nararanasan ng mamamayan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa mga opisyal, mahalagang mapalakas ang mga lokal na sistema upang masiguro ang mabilis at epektibong paghahatid ng serbisyo. Patuloy na minomonitor ng pamahalang Bangsamoro ang sitwasyon at nagsasagawa ng mga hakbang upang maibsan ang pasanin ng mamamayan, lalo na ng mga pinakaapektadong sektor. Makakuha pinangunahan ng bagong direksyon ng BARM sa ilalim ng mas matatag agenda. Formal nang itinakda ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang bagong direksyon ng pamamahala matapos ilabas ang Executive Order No. 2
serye ng 2026 ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua na siya ring kasalukuyang minister ng Ministry of the Interior and Local Government. Ang bagong balangkas na tinatawag na mas matatag na Bangsamoro Agenda ang magsisilbing gabay sa mga prioridad ng pamahalaang rehiyonal mula 2026 hanggang 2028 bilang pagpapatuloy at pagpapalakas ng mga naunang reforma sa Bangsamoro. Ayon sa pamahalang Bangsamoro, layunin ng agenda na matiyak ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa habang pinatitibay ang mga institusyon, pinapahusay ang sistema ng pamamahala at itinataguyod ang pangmatagalang katatagan ng rehiyon. Binigyang diin ni Chief Minister Makakua na nakatuon ang bagong direksyon sa pagsasali ng mga reforma tungo sa konkretong resulta sa komunidad, kung saan ang bawat programa ay may malinaw na sistema, sapat na pondo at pananagutan sa pagpapatupad. Nakatuon rin ang agenda sa 5 pangunahing haligi: pagpapalakas ng pamahalaan, pagpapabuti ng kabuhayan, pagpapaunlad ng mga komunidad, pagpapanatili ng seguridad at pagsuporta sa pananampalataya at kultura. Upang maisakatuparan ng mga ito, paiigtingin ng BARM ang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. Palalakasin ang koordinasyon ng mga ahensya at titiyakin na ang mga programa ay may malinaw na target, sapat na pondo at regular na monitoring at evaluation. Dagdag pa rito, inaasahang magsisilbing isang direksyon ang mas matatag na Bangsamoro Agenda sa pag-aayos at pag-uugnay ng mga batas, programa at budget ng rehiyon. Ito'y upang maiwasan ang pagkakawatak-watak ng mga inisyatiba at mas mapabilis ang paghahatid ng serbisyo sa mamamayan. Sa ganitong paraan, layunin ng BARM na matiyak na ang bawat hakbang ng pamahalaan ay malinaw ang layunin, magkakaugnay ang pagpapatupad at may konkretong epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Bangsamoro. Isa rin sa mahalagang bahagi ng agenda ang patuloy na suporta sa proseso ng kapayapaan upang matiyak na ang mga programang pangkaunlaran ay makatutulong sa pangmatagalang katatagan sa rehiyon. Sa pamamagitan ng direksyong ito, layunin ng pamahalang Bangsamoro na bumuo ng isang mas matatag, mas may kakayahang umasa sa sarili at mas tumutugong rehiyon. Balita! Balita! Balitang Sindaw! BARM pinatitibay ang seguridad sa transportasyon sa pamamagitan ng isang workshop. Isang mahalagang balita ito tungkol sa kaligtasan ng ating mga biyahe. Muling pinagtibay ng Ministry of the Interior and Local Government ng BARM ang panata sa kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Office for Transportation Security. Ang OTS na siyang nangangasiwa sa mga polisiya at programa sa transport security ay patuloy na pinapalakas ang kanilang kakayahan upang maging isang internationally recognized organization pagsapit ng 2028. Sa Coronadal City, isinagawa ang Security Risk Assessment at Security Plan Development Workshop na layong patatagin ang seguridad sa mga transport hubs at rutang nag-uugnay sa BARM at Region 12. Ayon kay Michael Lagilay, Chief ng Public Safety Division ng MILG, ang seguridad sa transportasyon ay hindi limitado sa loob lamang ng mga hangganan ng rehiyon. Aniya, ang koneksyon sa mga karatig na rehiyon ay nangangailangan ng nagkakaisa at maagap na pagkilos upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Binanggit ni Lagilay na ang anumang kahinaan sa mga transport corridor ay maaring magdulot ng malawak na epekto kung hindi agad matutugunan. Kaya't mahalaga ang papel ng mga LGU sa pagbubuo at pagpapatupad ng risk-based transport security plans na akma sa kani-kanilang sitwasyon. Sa workshop, nagsama-sama ang mga LGU, national agencies, bus operators at terminal managers mula sa BARM at Region 12. Isang patunay ito na ang seguridad ay sa transportasyon ay hindi lamang responsibilidad ng iisang ahensya, kundi sama-samang pagkilos para sa kapayapaan at kaayusan. Balita! Balita! Balitang Sindaw!
Lakas ng Barangay Justice System ipinakita ng Raya Madaya 1 o 1 sa LTIA review. Ipinakita ng Ministry of the Interior and Local Government Marawi City Field Office ang patuloy nitong suporta sa pagpapalakas ng sistemang pangkatarungan sa barangay sa pamamagitan ng pag-aalalay sa mga kalahok mula sa Lanao del Sur sa isinagawang Lupong Tagapamayapa Incentives Awards o LTIA Regional Awards Committee Table Assessment. Isa sa mga tampok na kalahok ang Barangay Raya Madaya 1 ng Marawi City sa pangunguna ni Barangay Chairwoman Honorable Amna Barambangan. Kasama niya ang Barangay Secretary at mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa sa pagbabahagi ng kanilang mga programa at pinakamahusay na gawain sa paglutas ng mga alitan sa komunidad. Ipinakita rin sa presentasyon kung paano isinasagawa ng barangay ang mga praktikal at madaling lapitang pamamaraan sa pagresolba ng sigalot, kabilang ang maagap na pagmamagitan, maayos na dokumentasyon at aktibong pakikilahok ng mga lokal na lider. Patunay rin ito na mahalaga ang papel ng katarungang pambarangay sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Dumalo rin sa aktibidad si MILG Marawi City Director Alibaer Pangandaman upang magbigay ng gabay at tiyakin ang buong suporta ng ministry sa mga kalahok na barangay. Balita! Balita! Balitang Sindaw! Oras na para alamin ang mga programa at inisyatiba ng pamahalaang pangrehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ang Sindaw Bangsamoro. Hatid sa inyo ng Ministry of the Interior and Local Government BARM para sa mas matatag na Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Sindaw Bangsamoro. Kumusta kayo? Thursday episode natin ngayon. Siyempre kami ay nagbabalik para ihatid sa inyo yung mga napapanahong kaganapan mula sa Bangsamoro Government at sa ating Ministry of the Interior and Local Government. At alam niyo naman yung mga kaganapang yan kanina sa ating balita, yung inilunsad na bagong direksyon ng ating Bangsamoro government, ang mas matatag na Bangsamoro agenda, no? So dapat ho tayo ay lahat ng pagkilos ng ating mga ahensya o ministry sa ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nakaangkla po doon sa direksyong yaon, no? Kung kaya't sa ating Ministry of the Interior and Local Government ay ito ang ating sentro, no? Ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto na nakasentro po sa local governance, no? Sa pamamagitan ng ating Ministry of the Interior and Local Government, of course, tinitiyak nito na yun yung ating mga lokal na pamahalaan, yung ating mga lokal na opisyal ay sumusunod sa mandato na isulong yung sinasabi ho nating malinaw at tapat na pamamahala. Kung kaya't sa Ministry of the Interior and Local Government, governance matters. Alright, bago sa ating hatid kaalaman ngayong gabi, napapanood tayo sa DXMS AM at DXOL FM Cotabato at Radyo Suara Tawi-Tawi 99.1 Sunlight FM. Nakamonitor na ho sa atin si Trix Sangkula Brooks ng Radyo Suara Tawi-Tawi. Siyempre, NDBC Holo sa ating NDBC Lebak at NDBC UPI sa Maguindanao del Norte. Bawat programa, kapupulutan ng impormasyong makakatulong para sa mas maunlad na Bangsamoro Region. Ito ang Sindaw Bangsamoro. Para ho sa ating hatid kaalaman, tuloy-tuloy lang tayo at nung nakaraang linggo, kung kayo po ay nakamonitor sa atin sa radyo via DXMS at sa ating DXOL FM Cotabato at sa Facebook live streaming ng nasabing istasyon at Facebook live streaming ng ating Ministry of the Interior and Local Government, binigyang diin natin yung pagpapatibay ng ating mga lokal na pamahalaan sa BARM. Of course, sa pamamagitan ho ito ng ating Bangsamoro Local Governance Code at itong implementing
implementing rules and regulation na focus o sentro ho ng ating hatid kaalaman. Tinalakay natin sa ating hatid kaalaman yung sinasabi ho natin o tinatawag nating conflict of laws na nakapaloob po sa Article 9 ng ating BLGC IRR. Sa mga pag-aaral ng conflict of laws, mahalagang maunawaan kung paano nagtatagpo at minsan ay nagbabanggaan o meron hong salungat ang iba't ibang antas ng batas sa pagitan ho ng ating regional laws at ng ating mga local government unit ordinances. Nako, dito ho tayo magkaalaman ngayon sa conflict of laws. At binigyang din nga ni BLGA, Bangsamoro Local Governance Academy at BARM Ready Head Muhammad Farsi Bombet Abu Tasil na yung regional laws prevail over municipal or provincial and barangay ordinances. So take note po doon sa ating mga local government units. So ngayong gabi, sentro pa rin ng ating talakayan kung bakit ho mahalaga yung hierarchy ng batas at bakit ito kailangang ipatupad sa mga LGU at sa ating komunidad. Muli, si Director Bombet Abu Tasil. Well, para at least ma-maintain yung legal hierarchy. Like, for example, hindi po pwede na gumawa ng isang batas ang isang munisipyo. May isang instance dito, may isang munisipyo sa atin na nagpalabas ng isang ordinansa, bawal dumaan on 12 noon. Di ba? Wala naman na specify yun sa regional government, wala sa probinsya, pero sa munisipyo lang in-implement. So ayun, klaro po yun. Sa pamamagitan ng tamang interpretasyon, so interpretation ho ng ating batas o mga ordinansa natin, at pag-unawa sa hierarchy ng batas, mas nagiging epektibo ho yung pagpapatupad ng mga polisiya at masasabi ho nating mas mapapalakas yung ugnayan dito ng regional government ng ating mga local government units. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindaw, Bangsamoro. Ito pa ho, pakinggan natin. Sa kaso ng mga karatig na munisipyo, ano po yung maaaring mangyari at ano ang nararapat na aksyon upang masunod yung tamang hierarchy ng batas? Sa regional ba o sa LGU ng mga ordinansa? Muli, si Director Muhammad Farsi Bombet Abu Tasil. Nadadaan lang naman, magpapass lang naman. So, yun yung kinakailangan na may hierarchy. Ang munisipyo is kailangan yung kanyang ordinansa, angkop lang para sa kanyang munisipyo. Di na dapat saklaw ng coverage niyang outside his municipality. Opo. Territorial ho kasi ang assignment ng isang batas. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindaw, Bangsamoro. Okay, nabanggit ni Director Bombet, territorial po yan. So, hindi tayong pwedeng mag-encroach doon sa kabilang munisipyo. Magkakaproblema ho tayo dyan. So, sundin lang ho natin kung ano yung mga nakasaad sa batas. Dahil tuloy-tuloy ho tayo sa ating hatid kaalaman ngayong gabi, dumako naman ho tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. At of course, inyong matutunghayan po, o mapapanood ho natin yung mga panayam natin sa mga local officials mula sa rehiyon hanggang sa ating mga local government units. Tampok ang mga programa, proyekto at iba pang mga activities po nila. Best practices, kasama na dyan yung innovative practices ng ating mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. At ngayong gabi, nagpapasalamat po tayo dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na muli silang makasama ngayon sa ating programang Sindaw Bangsamoro. Ito po ang bayan o ang municipality ng Parang sa Maguindanao del Norte. Kasama ho natin, simulan na ho natin sa ating MLGOO na nandito na sa ating studio ngayong gabi at talagang ready ho siya. Ito po si MLGO Shaira. Tama ba ko, Shaira? Shaima po. Shaima, okay. Shaira, artista yun, di ba? MLGO Shaima Ampatuan. Katuwang ng LGU sa pagpapatupad ng mga programa ng MILG para sa mas mahusay na pamamahala, especially sa bayan ng Parang kung saan po siya naka-assign. Ngayon, bumati ka muna, Shaima. Ayan po. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig, sa lahat ng viewers po ng Sindaw Bangsamoro. Magandang gabi din po sa iyo, ma'am.
Of course, binabati ko na rin po, pwede po bang mag-shout Yeah, out of course. sa LGU Parang, and of course sa lahat ng barangays po ng Municipality of Parang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, ayan. Magandang gabi po sa mga taga Parang, Maguindanao del Norte, tsaka sa mayor ng Parang ngayon. Ako, sige. Tuloy-tuloy ho tayo dahil sinadya ho nating si Shaima. Nagkakamali ako dun sa Shaira at Shaima. Ang ating bisita ngayong gabi dahil alam naman ho natin na ang bayan ng Parang talaga ang dami ng mga awards na natanggap ito in the past, no? And even recently nung nagkaroon tayo ng 6th Pagkilala Award para sa ating mga natatanging local government units sa Bangsamoro region. Pero ito muna bago doon sa mga ibibida ni Shaima sa atin tungkol sa bayan ng Parang, tanungin muna natin ho siya, no, kumusta ang pagiging MLGO, kumbaga yung trabaho niya bilang MLGO. Kailan ka ba nag-start na maging MLGO, Shaima? Yes, ma'am. Nag-start po ako last November 2024 po. Na-assign po ako sa Parang. Okay. So kung sa Parang 2024, Yes. sa mga mahigit ano lang, Sobra isang taon pa lang. Yes. Okay. So, ayun. So, sa sobrang isang taon, pero saan ka dati naka-assign? Na-assign po ako dati previously sa LGU Sharif Saydona and LGU Sharif Agwak. So, nasa kabilang probinsya na po. Okay, oo. So, ano yung feeling na, ano yung nararamdaman mo na nalipat ka dito sa kabilang, sa kabilang ano na naman? Yun nga po, no, medyo, pressured po dahil yung mga nakarang MLGOs po actually ng Parang is very veteran. So, actually po, before me is, na-assign po previously si Sir Eka, then si PD Ami po. Nako. Then, yes po, dahil wala pa pong na-assign na MLGO, ang aming dating provincial director po ang na-assign, and then after that is ako na po. So, puro mga directors po yung kumbaga pinalitan mo na trabaho. Nako, hindi malabong mangyari magiging director ka rin na Shaima. Sige, ano yon? Kailangan mong i-pray yun, di ba? Tuloy-tuloy lang ho tayo. Ito, tungkol nga sa sa trabaho ni Shaima bilang MLGO. Di ba, mahirap Shaima, at kayo'y na-assign sa malalayong mga bayan o mga local government units po natin. And Sharif Saydona, malayo din 'yon, 'di ba? Ngayon parang medyo malapit na tayo. So gusto nating malaman kung meron ka lang idea gaano karami yung population nito at anong pwede nating ibida sa bayan ng Parang, anong meron sa Parang ngayon? I forgot the number, pero umabot na rin po ng 100,000. Dami na. And then, Parang po has 25 barangays. No? Yung 7 po doon is Island Barangay. Okay. From the Bongo Island po. So, actually, marami po talaga. Okay. So, sige. Ito gusto din nating malaman kasi MLGO, talagang trained kayo for how many months, no? Yung training ngayon para mas magiging effective kayo bilang mga municipal local government operations officers, no, sa inyong mga respective assignments, no. Technical ang capacity building ang binibigay natin sa ating mga LGUs. Kumusta yung naging trabaho mo na pagpo-provide ng technical assistance sa ating LGU ng Parang? Yes po, ma'am. Actually, we have different approaches naman po, no? Pangunahing technical assistance po na binibigay naming mga MLGO. Unang-una is yung pagkakandak po ng orientation, no? Yung mga basic orientation. For example, may binabang issuances or memorandum circulars or the performance audits, no, nagkakandak ng ang ating MILG region ng orientation, then kami naman po, no, from the province naman po down to the MLGO, kami po sa kami sa ground is nagkakandak ng re-eco and orientation sa ating mga local government unit down to the barangay. And
Another thing, maliban po sa orientation, we have this coaching and mentoring po, no? Sa amin po, like for example sa akin, no, as MLJO, nagkakandak po ako ng barangay visitation, no, sa ating mga barangays. With that, no, actually tinataon ko po yan, ma'am, sa sa session day nila. Gusto ko po kasing makita. No, kung paano po mag-session ang ating mga barangays, and then after that, dala-dala ko po yung assessment tools po, no, ng ating DILG and MILG to assess the functionality po ng ating barangays. And then we have also, no, hindi po natin pwedeng kalimutan the monitoring and the evaluation and of course the feedbacking. Maraming paraan po, no. We have the program implementation review or the PIR, na kung saan makikita natin, no, ma-assess natin kung ang isang programa ba ng ating LGU is implemented na ba or ongoing or hindi pa. So we have different approaches in providing technical assistance. So sa PIR na yan, MLJO led ang nangyayari? It depends po, no, kasi meron naman po si LGU mismo, no, yung mag-i-initiate. Okay. So minsan naman po the MLJO will initiate the PIR to assess po kung saan na po yung ating implementation ng mga programs po ng ating lokal na pamahalaan. Okay, so napakalawak nga at tingin ko napakahirap ng trabaho nyo kasi puro technical, no? Ang focus nito. Okay, tuloy lang tayo, Shaima. Ito naman tungkol doon sa balikan natin yung level ng assistance. Doon sa level ng assistance, 'di ba, meron tayong mga documents na kailangang i-comply ng ating mga LGUs like sa barangay mismo. Hanggang ba doon sa level na kailangan ikaw mismo yung gagawa nito o talagang i-coach na lang sila? Actually po, we are here to more on coaching po, no? Kung ano bang kailangan na documents. Meron naman din pong guide, so ano po bang kailangan na documents, paano ba ito gawin, ano ba, kung may guide ba. Of course, with the compliance of the rules and law naman po and the guidelines na binigay po sa atin. And of course, from the national down to the MILG. And of course, hanggang sa baba na po yun. Okay, sige, tuloy tayo. Sa usapin ng pamahalaang lokal, mahalaga din po yung pagiging bukas at tapat ng ating mga lokal na pamahalaan at ng ating mga lokal na opisyal, no? Dito pumapasok yung tinatawag nating full disclosure policy na ano po ba ang objective nito o layunin nito, ipakita sa mamamayan ang tamang paggamit ng pondo at proyekto ng LGU kung ito po ba ay na-implement o naipapatupad sa kanilang mga lugar. So ang tanong ho natin kay Shaima, paano nakatulong yung full disclosure policy natin sa pagtaas ng tiwala ng mamamayan, sa LGU, like sa LGU ng Parang? Yes. Yes po, ma'am. Actually, malaki po talaga yung tulong ng full disclosure policy, no, sa pagtaas ng tiwala ng ating mga mamamayan, no. Dahil naging mas transparent po yung LGU, no, sa paggamit ng pondo. Actually, dahil required po, no, na we have this posting po, no. FDP, we have the Full Disclosure Policy Board kung saan dapat ang ating LGU is mag-post in 3 conspicuous places or the public places po, no. That FDP naglalaman po ng mga financial documents, magkano bang pondo ng ating munisipyo at ng barangay, kung ano po ba, kung saan ba gagamitin, anong mga programa na ibibigay, and of course maraming financial documents po ang nandun. So tataas po yung public trust. Yes. Yes po. And alam mo, yun din yung inaantay ko, no, sana meron din, dahil pinag-uusapan natin yung full disclosure policy. May mga LGUs tayo na awardees na, and then gusto talaga natin na yung trust ng publiko, ng komunidad, kung saan sila
kumbaga nakasentro, merong maglo-launch ng programang like parang 888, alam mo yung mga ganon, o kung may reklamo kayo, tulad ng mga grievance redress system, no? Para dito makita na okay, meron palang nakatingin sa atin ng mga mamamayan na kailangan nating pagserbisyohan ng maayos at kailangan malaman nila kung saan napupunta yung pondo na ginagamit na ating mga lokal na pamahalaan. Magandang suggestion ito, Shaima, di ba? Pero tuloy tayo. Sana lang merong mga ganon, ano? Ano naman yung mga challenges o hamon na hinaharap sa pagpapatupad ng policies na ito o polisiyang ito? Like kung full disclosure policy, meron bang challenges na na-encounter ang LGU? Sa tingin mo, ikaw bilang MLGO, simula pa nung Saidona at ngayon, meron ba? Actually, ma'am, based on experience, no, usually naman po, hindi naman po ganun kabigat yung mga challenges. Madalas po dyan is the limited capacities po ng ating officials or the functionary or the focal or kung sino po ba yung assigned dyan sa mga documents po na yan, no, dahil usually po sa barangay level, ma'am, ang madalas nagkakaroon ng ganong klaseng challenge. Dahil madalas po kasi yung pinapalitan, halimbawa, ang ating barangay treasurer, yun po kasi usually assigned sa ating posting ng ating barangay full disclosure policy. So, may mga nagre-resign, then papalitan na naman, and then magkakaroon na naman tayo ng orientation or coaching, no, regarding that. Yes, so po. yung continuity nung trabaho nung former nawawala yon. Yes, so po, kailangan po magsimula naman sa bagong nako, mahirap din yon. So dapat merong continuity niyan, para dapat siguro yung mga permanenteng empleyado ng LGU o ng munisipyo. Yes. Actually, we dapat suggest ganon po na kung may magkaroon naman po ng focal person sa ating local government unit, sana po ay yung permanenteng empleyado. Dahil para po hindi na po mahirapan in case po magkaroon ng problema. Dahil kabisado niya na po. Yan. Okay. Sige. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod po dito sa sinasabi o tinatawag nating full disclosure policy, na itataguyod yung tiwala ng taong bayan. Yan na nga yung sinasabi natin, yung public trust. At napapalakas natin yung kredibilidad ng pamahalaang lokal. Ating alamin ang mga programang ipinapatupad ng pamahalaang Bangsamoro para sa mamamayang Bangsamoro dito sa Sindaw Bangsamoro. Okay, tuloy-tuloy ho tayo. Sa paglipas ng mga taon, ilang taon na po ba ang Sindaw Bangsamoro? 6 na taon na ang programang ito. At kapansin-pansin ang mga pagbabagong naganap sa performance status ng ating mga local government units. Ano po? Mula ho nung sinasabi natin mula sa mas maayos na pamamahala hanggang sa mas aktibong pakikilahok ng mga mamamayan. Kaya nga meron na tayong bagong direksyon ngayon, mas matatag na Bangsamoro. Nakikita natin yung bunga ng mga ordinansang ipinapatupad na ating mga lokal na pamahalaan. Pag-usapan ho natin yung functionality at yung governance sa bayan ng Parang. Tungkol ito doon sa mga aspeto ng pamamahala, transparency, accountability at inclusivity na nakikita ho natin na mahalaga sa pagpapalakas ng ating mga LGU. So sa bayan ng Parang, Shaima, kumusta? Yun na nga, full disclosure policy, part na yun ng transparency natin, di ba? Yes. So accountability and inclusivity, halimbawang may problema sa pag-disburse ng mga pondo, may mga experiences ba tayo or mga reviews in the past? So far naman po, no, actually, wala naman po masyadong ganong problem, no, sa ating local government unit. Actually, very active po, no, ang parang sa lahat ng aspeto po. So far, wala naman po ako na-experience na problem. Alam naman po ni LGU, no, yung tinatawag na transparency, yung accountability naman po, no, alam naman nila na may pananagutan sila, no, sa kanilang action. So,
mas nagiging maingat and responsible sila on the decision making. And for the inclusivity naman po, ma'am, actually last year nag-conduct ng CDP updating po ang ating LGUs. Actually, the entire Maguindanao del Norte local government units nag-update ng kanilang comprehensive development plan. Okay. And we encourage all the LGUs po na isama, especially the civil society organizations, lahat ng sektor ng pamahalaan, ang kababaihan, ang ating mga PWDs, farmers, mga fisher folks, So, lahat po yon kasama sa planning hanggang sa implementation po natin. And kasama po ang ating CSOs, especially sa ating the participation on the different local special bodies. Maganda na narinig natin yan. Ibig sabihin, kumikilos ang lahat ng mga yan sa bayan ng Parang. And lahat naman din na ating mga lokal na pamahalaan sa Bangsamoro Region. Kasi merong criteria yung ating Ministry of the Interior and Local Government na binababa para doon sa ating mga gaano ka-functional at gaano ka-efficient, effective yung paghatid ng serbisyo ng ating mga lokal na pamahalaan sa Bangsamoro Region. So dito, paano natin sinusukat, ikaw Shaima, sa tingin mo, yung pagtaas ng performance status ng LGU, ang parang alam natin awardee. Baka gusto mo ring i-mention ano yung recent award na natanggap ng bayan ng Parang. Yung pagsukat naman po sa performance status, we have different, gaya ng sabi ko kanina, we have different assessment tools, ma'am, we have this Seal of Good Local Governance, municipal and barangay level. We have also of course, mga MILG programs po yan, the Local Governance Functionality Appraisal for the municipality and barangay level din po yun. And of course, the compliance indicators, like sa full disclosure policy natin, and of course sa pag-implement ng programs. So pinagmamalaki po ng bayan ng Parang, isa po sa nasungkit po na award ng ating munisipyo is the LG Grant Assistance for the Innovative Practices. Actually, ma'am, 2-time awardee po ang Parang. So yan po yung pinaka-recent natin, yung regarding po sa ating transport sector. Oo. Kita nyo yun, Ang ganda. And baka grand slam na sa mga susunod. Sige po, magbabalik ko kami pagkatapos ng paalala. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindaw, Bangsamoro. Bawat programa, kapupulutan ng impormasyon. Impormasyong makakatulong para sa mas maunlad na Bangsamoro Region. Ito ang Sindaw, Bangsamoro. Ayan. At ito naman pag-usapan namin ni Shaima. Kasama ko pa rin si MLGOO Shaima Ampatuan ng Bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte. Local legislative performance, nako, sabi niya nga kanina, bumababa siya sa mga barangays kapag meron silang mga pulong-pulong, Isa sa haligi ng sinasabi nating mahusay na pamamahala ay ang matibay na lokal na batas. Ang papel ng ating mga sangguniang bayan o panglungsod natin, wag tayong matulog, kailangan ito ng ating komunidad, ang ating sangguniang bayan nagtatrabaho dapat ay critical sa pagbuo ng mga ordinansa at resolusyon na tumutugon sa pangangailangan nga ng ating mga komunidad. So sa iyong pananaw, Shaira, gaano ka ba kasigasig, at gaano kasigasig ang ating sangguniang bayan ng Parang Maguindanao del Norte sa pagbalangkas o pagbuo at pagpapatibay ng mga ordinansa? Ito ba ay tumutugon sa pangangailangan ng komunidad? Okay, so thank you, ma'am. Una sa lahat, gusto ko pong batiin ang Vice Mayor po ng Municipality of Parang, Honorable Mahal Ali. Hello po, Vice. Magandang gabi. Ayan po, for me naman po, ang sanggunian bayan po ng Parang is masigasig at very proactive, makikita ito sa pagpasa ng mga different ordinances, na especially naka-focus naman po sa peace and order, sa ating social protection, and these ordinances are aligned naman po sa needs ng ating
ng bayan ng Parang. And of course, ang pinakamaganda po dito, ma'am, no, yung pakikipag-coordinate po, no, ng ating legislative sa ating executive, Yes. and sa other stakeholders, sa ating CSOs, para matiyak yung implementation po ng ordinances na yun. Tama yun, Shaima. And kapag tulong-tulong at maayos yung koordinasyon ng mga yan, sigurado tayong maganda yung pamamalakad sa yung resulta nito. Kapag ang lokal na lehislatura po, yung ating mga sangguniang bayan ay aktibo at responsive, ay nagiging effective tulad ng sinabi natin kanina, yung ating mga local government units sa pagtugon doon sa mga issues at ilan pang pangangailangan ng kanilang komunidad. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindaw, Bangsamoro. Ating alamin ang mga programang ipinapatupad ng pamahalaang Bangsamoro para sa mamamayang Bangsamoro dito sa Sindaw, Bangsamoro. Pag-usapan naman natin na Shaima, itong kapayapaan at kaayusan, peace and order. Alam ho natin na yan yung foundation ng development, no? Kapag wala ito, paano na lang yung mga development efforts ho natin sa ating mga local government units. Sa tulong ho ng ating mga councils at syempre, yung programa din ng Ministry of the Interior and Local Government, natutulungan yung mga LGUs natin na mapanatili na ligtas yung ating pamayanan. Pero sa bayan ng Parang, ano yung mga hakbang na ipinatupad ng LGU patungkol dito? Yes po, ma'am. Actually, no, since napag-usapan yung mga ordinances kanina, may mga ordinances po na pinapatupad, no, ang ating sangguniang bayan. Unang-una, of course, hindi nawawala yung ating curfew hour. And then, meron po ordinances ang ating LGU regarding sa CCTV installations ng lahat ng business establishments and the strategic locations po, no? And of course, mai-share ko lang po, ma'am, kamakailan lang po bumisita ang ating Iranon Municipalities sa 911 Command Center. Ito po is para ang layunin po nila is to replicate no, yes po, the emergency response. Ano ba yung mga strategies ng 911 na pwedeng i-replicate po ng ating Iranon Municipalities. Yung 911 center where? Sa Davao di City po. ba? Yes, Oo, ang ganda nun. Oo. Yes, Anyway, yes, so ma-replicate yan, napakaganda kung meron tayong isang LGU na mangunguna sa ganyang programa po. And pag-usapan naman ho natin yung programa at proyekto ng MILG. Maikli lang, Shaira, para maparinig at mapanood nila yung ilan sa mga panayam doon sa LGU mismo. Sige. Ang mga programa, no, actually maraming programs po, no, ang ating MILG. Isa na po rito, no, actually isa na po rito, of course, the Full Disclosure Policy for the Transparency, the Peace and Order Council and ADAC, no, Anti-Drug Abuse Council programs po. And of course, the capacity development, nandyan po yung pagkakandak ng different trainings, the mentoring and coaching po para sa ating mga local government unit. Hindi lang po sa compliances, no, para po mapataas palalo yung capacity po ng ating local government unit. Yung tanong ko sa iyo, Shaira, natutulog ka pa ba? Yan din po yung tanong ko sa sarili ko, ma'am. No. Doon sa mga binanggit mo, nakahilera yung mga dapat na gawin. Hindi ko alam kung natutulog ka pa. Sige, tuloy lang ho tayo sa ating talakayan with Shaima Ampatuan, MLGO ng Bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte. Ito naman, tungkol sa kanina nabanggit mo na yung mga innovative practices, best practices ng Parang at awardee nga po 2-time, di ba? Yes. Oo. So, dito ngayon, gusto ho nating maipakita sa inyo at maiparinig sa inyong sa ating mga listeners over the radio and sa live streaming ho natin, yung mga ordinansang nakakatulong sa pagbibigay ng serbisyo sa pakikilahok po ng mga tao sa pamahalaan. Gaano po ba kagaling yung ating mga sangguniang bayan members dyan sa bayan ng Parang sa ang tawag nito, pagbuo
ng ordinansa at naaprubahan ba ito? Ano yung naging impact nito sa komunidad ng Parang sa Maguindanao del Norte? Narito po unahin na natin si Talib Abo III at ang pangalawa ho ay si Norhaina Dikay, parehong mga sangguniang bayan members sa Parang Maguindanao del Norte. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Talib Makaumbang Abo III, isa sa mga municipal councilor ng bayan ng Parang, Maguindanao del Norte. Isa po sa pinagmamalaki ng aming munisipyo ay ang aming fishery code. Dito po, napapaloob ang fisher folk and boat registration. Meron po tayong mandatory registration system at nanalo po ito bilang kauna-unahang nakapagtala ng datos sa database ng IPART. Also, under this code is the integration of Fishery and Aquatic Resources Management Council that implements the fishery policies and demonstrate that our fishery code promotes community participation. In fact, isa po ito sa mga naging dahilan kung bakit natin nakamit ang 2017 Malinis at Masaganang Karagatan Regional Level Award. Mga best practices po ng Fishery Code. Una ay ang strong implementation ng no illegal fishing. Pangalawa ay ang establishment ng mga marine protected areas tulad po ng Marine Sanctuary sa Bago Inged, Barangay Limbayan. Pangatlo ay ang pananatili po ng kalinisan sa ating mga coastal areas. And pang-apat, ang mangrove reforestation. Panglima ay ang color-coded boat registration. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Norhaina Dikay, Municipal Councilor of Parang Maguindanao del Norte and Chairperson of the Committee on Transportation. I am here to present the Municipal Ordinance Number 7/1308, also known as the Traffic Code of the Municipality of Parang Maguindanao del Norte. The provisions of this ordinance shall govern all land traffic rules and regulations within the municipality. The impact of this ordinance to governance reflects a shift toward institutional transparency and fiscal accountability by codifying traffic rules in a structure-free matrix. The LGU reduces the potential for arbitrary overcharging and under-the-table transactions, fostering a culture of merit-based enforcement. And on the lives of our people, the impact is also significant. It promotes road awareness by regulating traffic and reducing accidents. Simultaneously, the traffic code generates revenue for the local government through penalties imposed on violators. These funds can be utilized for infrastructure development and public services. This traffic code is also commuter-friendly due to the implementation of fare matrix. This guide helps commuters determine the correct fares and protects them from overcharging or scams. Overall, the traffic code is a vital tool for improving transportation and road safety. Our best practices, we have the traffic management unit to guide drivers. Furthermore, our mayor is actively engaged with various transport sector groups such as Protemuda and Pumuda. We continuously conduct trainings for drivers and operators regarding safety protocols, traffic rules, and customer service to ensure passengers' safety and peace of mind. These trainings also emphasize drivers' professionalism and legal literacy, strengthen the partnership between LGU and transport sector. Lastly, the municipality of Parang is an LGUIP awardee due to the effective implementation of the traffic code in our commitment to this practice. Ayan po, napanood natin at napakinggan yung mga ibinidang ordinansa ng ating dalawang municipal councilors o sangguniang bayan members ng Parang
sa bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte. And congratulations po, no, at talagang gamit na yung mga ordinansang yan na implement na po dyan sa Parang. At ngayon po, alam natin na sa BAR, mahalaga po yung papel ng ating mga, naku, may issue ito ngayon pero hindi namin itatackle yon ni Shaima. Ang atin nung itatackle dito at ibibida yung mahalagang papel ng ating mga lupon tagapamayapa bilang unang hakbang sa epektibo na pagresolba ng mga alitan sa ating mga komunidad sa Bangsamoro Region. Sa pamamagitan po ng ating katarungang pambarangay, natutulungan po yung ating mga mamamayan na maiwasan ang mahabang proseso sa korte at syempre mapanatili na din yung pagkakaisa sa barangay. Sa barangay Poblasyon 1, Parang Maguindanao del Norte, tampok ko itong tagumpay, no, o success ng lupon tagapamayapa bilang mahalagang instrumento sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan. Panoorin ho natin, pakinggan ho natin si Honorable Pendaliday Beda, punong barangay ng Poblasyon 1 sa Parang Maguindanao del Norte. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang araw sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pendaliday Beda, punong barangay ng Poblasyon 1 at the same time, chairman ng lupong tagapamayapa ng Barangay Poblasyon 1. Ang Barangay Poblasyon 1, ang sentro ng kalakalan ng bayan ng Parang Maguindanao del Norte. Isa rin itong sentro ng kalakalan ng Iranon areas. Ito ay binubuo ng 13 purok at pinamumunuan ng halos majority ay kababayan. Ang bahay pamahala ng Barangay Poblasyon 1 ay tinayo at pinunduhan ng 20% economic fund ng Barangay Poblasyon 1. At gusto rin natin ipagmalaki na ang lupong tagapamayapa ay may sariling opisina na pinunduan ng 20% Economic Development Fund. Ang Barangay Poblasyon 1 ay naging recipient ng iba't ibang award tulad ng LTIA, LUGPA-B, SGLGB at SMB. Ang programa ng lupong tagapamayapa sa Barangay Poblasyon 1 ay una, ang katarungang pambarangay information drive. Ito ay nangyayari during sa Barangay Assembly, pagbibigay ng mga flyers at poster at house-to-house and community information campaign. Pangalawa, yung Mediation and Conciliation Program. Ito ay pagsasagawa ng capability building para sa mga membro ng lupon, training and seminar, benchmarkings. And pangatlo is yung case and documentation monitoring, kung saan ito ang nagsisilbing database ng lupon. Pangapat ay yung pagsasagawa ng peace and order and dialogue sa mga purok. Ang mga inobasyon ng lupong tagapamayapa ay mayroon tayong una, yung Candle of Reconciliation o Kandila ng Pagkakasundo. Ritual of Unity through Kanduli o Ritual ng Pagkakaisa. Pangatlo, yung Seeds of Harmony Initiative, ang pagbubungkal na at pagtatanim ng mga halaman. Homes of Harmony Program, pag-ayos ng gulo sa bahay at komunidad sa mapayapang paraan. Panglima, Peace through Action o pakikipag-ayos sa pamamagitan ng paglabas
ng salubin sa pamamagitan ng pansibag. At ang pang-anim ay yung updated Registry of Barangay Inhabitants, kung saan ito ang nagsisilbing basis o source ng verification ng magkabilang panig. Ang lahat na ito ay ginagawa dahil upang mapabilis ang pagresolba ng kaso. Bilang panghuli, nais din po nating ipaalam at ibahagi sa ating mga kabarangay na ang Barangay Poblasyon 1 ay may kasalukuyang programa na hindi lang pang kalikasan, kundi pang-ekonomiya sa pamamagitan ng basura may halaga. Wassalam, maraming salamat. Napanood at napakinggan natin si Poblasyon 1, Barangay Poblasyon 1, Punong Barangay, Honorable Pendaliday Beda. At balik tayo kay Shaima. Shaima, anong masasabi mo at lahat ng mga naibahagi sa atin ng Bayan ng Parang LGU ay napakaganda at yun ding mga nabanggit mo sa atin. Sige, may gusto kang idagdag at may gusto kang batiin bago tayo magtapos sa ating talakayan with you ngayong gabi. Yes po, no? Thank you, ma'am. Actually, gusto ko pong batiin, unang-una sa lahat, ang ama ng bayan ng Parang, ang pinakagwapong mayor po ng Parang, Honorable Kahar Ibay. Hello po, Mayor. Of course, kay Vice, no? Nabati ko na rin po kanina. Sa lahat po ng Sangguniang Bayan members po, no? And of course, sa LGU functionaries and lahat ng punong barangays, no? Ng Parang. Headed by, of course, Honorable Ismael M. Birwar, Sir ABC, ng ating LNB Press. Gusto ko lang po idagdag, no, ang ating Barangay Poblasyon 1 ay recipient po ng different assessment. Yes, ma'am. Actually, pinagmamalaki po, no, ng bayan ng Parang. Nakapasa po, no, ang ating Barangay Poblasyon 1 ng Seal of Good Local Governance for Barangay, Local Governance Functionality Appraisal for Barangays, pong Tagapamaya Incentive Awards previously, and of course the SMB, the Search for Model Barangays, which is I believe third time awardee po sila, no? And of course may mga projects na rin po na na-implement doon. Ang una is the solar lights, and then recently this ito pong the public market or di talipapa po sa barangay. So, Okay. Very innovative din po ang ating barangay. Okay. With that, maraming salamat sa iyo, MLGO Shaima, ang patuan ng Bayan ng Parang, Maguindanao del Norte. Thank you so Shaima. much, ma'am po, no, sa pag-invite sa akin. Thank you po. And of course, shout out po sa lahat ng MLGOs, no, maging matino, mahusay at maasahan. So, thank you so much. Okay. Sige, ayan. Kailangang matino ho tayo sa ating trabaho at maasahan. Sa kabuuan po, ang lahat ng programang ipinapatupad ay nakatuon sa pagpapatibay ng ating mga local government units, ano, sa Bangsamoro Region. Yan ho talaga ang isa sa mga misyon ng ating Bangsamoro Region at ng ating Ministry of the Interior and Local Government. At bago tayo magtapos sa ating programa ngayong gabi, magandang gabi kay Trix Sangkula Brooks ng Bonggao, Tawi-Tawi. Kay Bright Sile, good evening from Cebu to Tawi-Tawi. Kumusta? Aprayda Mangatong Makaumbus Gumikas. Ayan, hello daw siya. And Philip Beda, hello po. Barangay Captain o punong barangay. Aprayda, ayan. And Med sa Wok Biang, naku, lodi ko yan si ma'am, madam. Sige, at para ho sa ating weather advisory, uulat panahon, bisitahin po ang Facebook page na ating Bangsamoro Ready o BARM Ready. At naku, ingat po tayo dahil kaninang umaga dito sa atin sa lungsod ng Cotabato, napakalakas ng ulan, and then biglang bandang hapon mainit naman, no? And para sa ating lahat line numbers for emergencies reports and information patungkol sa ating current weather condition,
Contact ko natin ang Bangsamoro Ready at naka-flash po sa ating screen. Ang hotline numbers Globe 0966-301-8777, Smart 0939-339-5221, radio frequency 142.800 at 170.125 MHz. Dito po nagtatapos ang Thursday episode na ating Sindaw Bangsamoro. At muli po ang aming imbitasyon sa inyong lahat na makinig sa DXMS AM at DXOL FM Cotabato. At sabay ho kaming rin sa Facebook live streaming ng nasabing estasyon at ng Ministry of the Interior and Local Government BARM, at sa Radyo Suara Tawi-Tawi 99.1 Sunlight FM, ang NDBC Holo, NDBC Lebak at NDBC UPI sa Maguindanao del Norte tuwing Webes at Biyernes alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. At syempre, pinasasalamatan ho natin ang bumubuo ng MILG, Deputy Minister Eddie Ali, Dr. Tumanda Antok, Special Assistant to the Minister, Bangsamoro Director General Engineer Kali Dumagay, Director Fauziya Roman Cap Abdullah, Director Attorney Marvin Mukama, Director Attorney Falea Alyudin, at sa mga division heads ho natin, ako wala na ho tayong oras, hindi na natin mabanggit lahat ho ng division heads natin. Maraming salamat sa ICD din, Kati Haja Helen Ahmad, Datu Aljami Gani, sa ating visual letter planning team natin, Minaira, and MILG Provincial Directors. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating programang Sindaw Bangsamoro. Sa pamumuno ni Chief Minister at syempre siya ring MILG Minister Honorable Abdul Rauf Makakuha, patuloy po ang ating hakbang tungo sa mas matatag, mas inklusibo at mas makatarungang Bangsamoro. Hanggang sa muli po, bukas abangan nyo kami. Syempre, ito po ang inyong lingkod, Irene Fernandez Gonzalez, para sa Sindaw Bangsamoro. Shukran, wassalam. Sindaw Bangsamoro, isang programa ng Ministry of the Interior and Local Government na nagbibigay liwanag sa mga usaping pinakamahalaga sa Bangsamoro. Tuklasin ang mga kwento ng governance, local government initiatives at community programs na tunay na nagpapaunlad sa Bangsamoro. Makinig sa makabuluhang talakayan kasama ang ating mga lider, eksperto at mga tagapagpatupad ng serbisyo publiko sa Bangsamoro Government. Tatalakayin ang mahahalagang batas, pulisiya at ihahatid ang pinakabagong balita tungo sa mas matatag, mas transparent at mas inklusibong rehiyon. Sindaw Bangsamoro, tinig, talino at tuwid na serbisyo para sa Bangsamoro. Mapapakinggan sa DXMS AM, DXOL FM, Radyo Suara Tawi-Tawi 99.1 Sunlight FM, NDBC Holo, NDBC Libak at NDBC UPI Maguindanao del Norte tuwing Huwebes at Biyernes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sindaw Bangsamoro, Sindaw Bangsamoro. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin